dear beloved, Boss Mike Cervera. Anyways, mga kababayan, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At eto na nga mga kababayan ko, nako po. Nalilate yung ating Nalilate yung ating sound effects. Lakasan ko lang konti mga kababayan. Yan. Ayos. So mga kababayan, tanong ko lang bago tayo magtuloy-tuloy, okay ba yung audio natin? Baka mamaya magaya ho yung mga dati. Okay ba? Okay ho ba yung yung audio? Okay ba? Ha? Sa ating mga moderator dyan, sila Heidi Pantino, Evangeline Camilosa, nagtatanong lang po. Mukhang ayaw sumagot. Yeah. Okay na. Walang bubuyog, walang langgam, walang ipis. Ha? Walang abal-abal. Ha? Wala. Okay na. Okay na. So yun na nga mga kababayan ko. Nako po, eto na nga. Mukhang hindi na nakatiis si Nino Barsaga. Hindi na ho nakatiis si Nino Barsaga. Pinatulan na ho yung DDS vlogger na balahura. Yung namamalimos po sa social media. Yung nagngangalang Buris. Grabe, no? Talagang si Nino hindi nakapagpigil eh. Siguro napanood nyo na, pero talakayin natin dito. At ito na nga, si Sara Duterte, bistado. Kupit na 448 million pinababalik ng COA. Grabe, no? Akala natin mga kababayan na 73.3 million. Akala natin ganun lang, 375 million, ganun, mga kababayan, umaabot na ho ng 448 million. Kulang-kulang kalahating bilyon, mga kababayan. Kulang-kulang kalahating bilyon. Ang pera na ninakaw ni Sara sa kanyang confidential fund lang yan. Sa kanyang confidential fund pa lang yan. Tama, mali. Mga kababayan ko, sipin nyo yan, Diba? Siguro, kailangan ng, kailangan na talagang bukas, busisiin na natin to. Diba? Busisiin na ng Kongreso kung ano bang plano niya dyan. Ano ba yan? Ibabalik niya? O ano? Eto, mga kababayan, na nakakatawa. Diba nag-ano siya ng SALN niya. Sabi niya sa SALN niya, nasa kulang-kulang 90 million lang yung pera niya. Asset and liabilities na yon, mga kababayan ko. So ngayon, ibig sabihin, sa asset na lang, wag na nating isama yung liability niya. Mga kababayan ko kung 88 million yung pera niya, ang problema 448 million yung pinababalik. Ibig sabihin ba magba-back to zero siya? Ibig sabihin ba magiging pulubi, negative pa? Ang laki tingnan nyo, magiging kulang yan nasa 350 million pa mga kababayan, magkukulang, magne-negative si Sara Duterte kung ang pagbabasihan natin yung kanyang SALN. Oy, mga dides, makinig kayo para matuto kayo. Putang ina nyo. Labit! Ang bobobo kasi ng mga ito hindi maunawaan yung mga ganitong bagay. Labit nga kayo. Pagdadagukan ko kayo Nakawa nyo mga kababayan na naisip ninyo, nagdeklara ng kanyang SALN si Sara Duterte, magkano? 88 million. Baka nga 80 lang, sige, sabihin na natin na 88 na. 88 million yung kanyang
dineklarang shall end. Yung kanyang asset and liabilities. Ngayon, wag na ho yung liabilities. Yun na lang hong asset. Asset ang pag-usapan natin, asset. Ang asset na diniklara, yun na nga yun, no? O kunyari, wala na siyang utang, wala nang babayaran, wala nang pananagutang iba. O yun na, pag-usapan natin, 88 million ang pera, kwarta ni Sara, na diniklara sa SALN niya. Yun yung pag-aari niya na maliwanag. Bahay, kotse, cash sa bangko, investment, insurance, etc. etc. Yan po yung kanyang asset. Ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, ang utang, eto ho 448 million pesos na confidential funds ang pinasosooli ng COA sa opisina ni VP Sara. Alamin kung bakit. Ngayon, mga kababayan ko, 448 million ang pinasosoli ho ng COA. Paano ngayon tatama dun sa pera niya na 88 million lang mula nang pumasok siya sa politika? Yun yung updated 88 million. Paano tutugma yun? So, ibig sabihin, kunin man lahat ang kanyang ari-arian na nagkakahalaga ng 88 million, mga kababayan ko, meron pa hon 350, more or less, eksakto, 350 million na dapat niyang isole. So, ibig sabihin, negative pa ng 350 million, mga kababayan ko. Mas mayaman na kayo. Kayo mas mayaman na ho ngayon. Kung may pera kayo sa bangko na 100,000, 20 mil, mas mayaman na ho kayo kay Sara. Ganon ang ibig sabihin nun. Magkano yung sinisingil, 448. Ang ibabayad niya lang yung 88. Di more or less, meron pang 350, 360 na kailangan siyang bayaran. Di zero balance na. Kung matatanggal siya sa pagiging vice-presidente niya, sigurado, mga kababayan ko, wala na matitira. Magiging pulubi na. Baka ang ending nga, yung sinasabi, siya perlas na bilog. Baka nga yan mamalimos na lang sa Abinida at mga labit pengi doon. O kaya, kumaway ng kumaway sa Quezon Avenue. Sige nga ho, mga kababayan, pagkaisipin yung maigi. Yan na. Yun. Laban lang tayo. Sige, ano na nangyari dito? Eto na ho, mga kababayan, Sara Duterte, bistado, kinopit na 448 million pinababalik ng COA. Umaabot na sa 448 million pesos na confidential funds ang pinasosooli ng COA sa opisina ni VP Sara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Ang kapal ng muka, hindi na nahiya. Si Sara Duterte lang yan, mga kababayan. Kulang-kulang kalahating bilyon ang pinapasoli ngayon ng COA. Dahil hindi po, sa kadahilan ng hindi po may paliwanag kung saan po dinala. Baka naman ho itinago sa bunker ni Kibuloy. Diba? Baka naman. Tuloy. Maglapas ang Commission on Audit ng isa pang notice of disallowance laban sa Office of the Vice President. Ipinasasaoli ng COA sa OVP ang halagang aabot sa 375 million pesos na confidential funds. Base sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na hati sa 3 ang pondo at sa kada release ay tig 125 million pesos. Kabilang sa mahilig siya sa 125 million, Mahilig talaga 125 million. Confidential fund. Mga kababayan, So, ngayon siguro wala nang masasabi ang mga DDS na mga bobo tanga. Ang tatanga mga kababayan kasi ayaw nilang paniwalaan hanggat hindi daw nagsasalita ang COA. Kahit naman magsalita ang COA, sabi ko noon,
hindi pa rin kayo maniniwala kasi mga bobo nga kayo. Oh. O ay ngayon, eto na, ang COA na nagsalita. Di ba hindi pa rin kayo naniniwala? Hindi pa rin sila naniniwala, mga kababayan. Kahit na magsalita ang COA, baka nga kahit ang Diyos ang magsalita, hindi sila maniniwala. Di ba? Oo. Aba, mga kababayan, ang mga DDS ho, kulto na yan. Kulto na. Kaya kahit ang Diyos bumaba, mula sa langit, pababa sa lupa, magsalita, sabihin sa kanila, si Sara Duterte ay anak ng demonyo at likas ang pagnanakaw sa kanya. At totoo lahat ang pinaparatang, sa kanya ni Ramil Madriaga. Sasabihin ng mga hindi ako naniniwala. Oo, mga kababayan, kahit pa Diyos ang magsalita, hindi yan mga maniniwala. Pipilit pa rin nila yung mga sarili nila. Pipilit pa rin yung katwiran nila. Ganong katindi ang mga yan, mga kababayan ko. Ganong katindi. Sabi ko nga sa inyo, litrato na nga lang kulang na lang gahasain Biruin nyo, saan naman kayo nakakakita ng ganon? Litrato, sinusubuan. Litrato, ginadyakitan. Pinipitik lang natin yung bayag niyan. Putik na yun, apektado sila Sa litrato lang, nasasaktan na sila. Paano kapag ka-personal? Diba? Sige, tuloy. Din sa OVP ay ang maling paghawak ng pera dahil sa paglilipat ng cash advance sa mga taong hindi naman nakatalaga para dito. Kita nyo? Maliwanag, naglilipat daw ho ng pera si Sara Duterte sa mga taong hindi naman nakatalaga. Ibig sabihin, hindi naman kasali. Ibig sabihin, hindi naman kilala. Ibig sabihin, mga kababayan, kung tayo ang tatanungin, ninakaw niya na talaga yung pera, gumawa lang ng paraan. Yun na ho yun Huwag na natin paikot-ikutin. Si Sara Duterte, eto ho yun totoong magnanakaw. Tama mali, mga kababayan. Ang dami pang paikot-ikot na kesyo hindi may paliwanag. Kaya nga hindi mapaliwanag kasi nga dinugas. Tama mali. Dinugas ho yan, ninakaw na ho. Ganon. Ang dami pang pasikot-sikot na kesyo hindi daw mapaliwanag, kesyo ibinigay daw sa mga taong wala naman daw kinalaman. Kaya nga ginawa yun Pamamaraan yun para manlinlang. Kunyari, binigay sa ganitong tao, hindi naman malaman kung sino yan. Sino bang tao yan? Mary Grace Piatos. Sino bang tao yun? Yung si Marian Rivera, dinamay pa. Kokoy Villamin. Sino bang mga tao yan? Pag tinanong mo naman si Marian Rivera, wala namang alam. Lalo na yung chill joke no, na malaking ngipin. Edi lalong lumaki ipin nun sa galit. Biruin nyo, dinamay pa tumanggap din ng mga pera ang tanong mga kababayan ko. Yun na nga, Leonora Brom. Hindi ko na nga maalis sa isip ko yun Malamang. Nagkakaonsehan lang sila, no? Eto mga kababayan ko. Huwag na natin paikot-ikotin. Si Sara nagnakaw ng pera. Yun lang yun. Sa kabila ho, mga kababayan, ng ginagawang ito, na pagnanakaw, ng Sara Duterte nyo, mga DDS kayong mga hinayupa kayo. Naniniwala pa rin kayo sa kanya at talagang naniniwala kayo, siya pang uuto nila. Dalawa lang ho yan Likas talaga kamangmangan, kababuan at katangahan nyo? O talagang magagaling lang bola, uto at manlinlang ang kampo ni Duterte? Yan lang, dalawa na yan. Ronnie D. Guzman, Malu si Ron, nandiyan na Michael Alwag, James, Pink MA. Sino pa mga bago dyan? Shoutout po sa inyo lahat. Ayan, tuloy natin to. Ayon rin sa COA, hindi na patunayan ng opisina ng bise na nagamit nilang nasa 62 million pesos na pondo sa kanilang intelligence activities. Kita nyo mga kababayan, another 62 million. Hindi rin ho nila napatunayan na nagamit yung pondo na yan sa kanilang mga activities. Ngayon mga kababayan, napakasimple lang ho yan Huwag na ho natin palalimin, papabawin natin.
meron po akong 1,000, binigay ko kay Miss Au. Miss Au, 1,000. Bumili ka ng mga libro o mga, sabihin na natin, school supply. Pumuntas ngayon si Miss Au sa National Bookstore o kaya sa Pandayan o kaya sa Expression. Meron pa bang Expression? Sino nakaabot nun? Yung Expression, yung kulay green. Anong araw kasi doon ako bumibili ng yung mga Valentine's card, birthday card, Christmas card. Yung Expression nung araw, ewan ko kung naabutan nyo yun. Sigurado mas matanda ako sa inyo. Senior citizen na ako . Ngayon, balikan natin. Pinabili ko si Miss Au. Miss Au, pumunta pumunta lang Mercury Drug. Doon bumili ng mga notebook, school supply. Siyempre pupunta lang counter. Pupunta ng counter, ang mangyayari, magbabayad si Miss Au doon. Re-resibuhan ngayon. Di ba? Pag niresibuhan, mga kababayan, ano tawag sa resibo? Mga kababayan ko, ano tawag? Putang ina mo, Sara, ano tawag? Tao pa mo, ha? Mga DDS, makinig kayo. Putang ina nyo, tatanga nyo, ha? Tao pa mo, ha? Ano tawag? Ano tawag sa resibo? Ebidensya. Ebidensya kung saan napunta yung 1,000 na binigay ko kay Miss Au. Yan. Emily Marquez. Yan yung resibo, ebidensya. Na may pinuntahan yung 1,000 na binigay ko kay Miss Au. Ano pagkakaiba niyang kay Sara Duterte? Binigyan ng pondo si Sara. Magkano? Abay, kulang-kulang, bilyon na ho yung nakukuha. Anong gagawin ho doon? Sa lahat ng paggagastusan mo, Sara, putang ina mo, yung resibo kung saan mo ginastos, yun ang kailangan. Simple, di ba mga kababayan? Napakasimpleng unawain. Kayong mga didis, hindi naman ako galit sa inyo . Nabubwisit lang kami sa kabubuhan nyo . Di ba? Nabubwisit lang ho tayo sa kabubuhan na itong mga DDS . Nakuha nyo. Ngayon, eto na. Puntahan natin itong mga perang kinuha ni Sara o binigay, pinagkatiwala ng gobyerno at mamamayang Pilipino para gastusin sa tama sana. Binigyan ng pera. Ngayon, meron pong auditor o nag-o-audit, yan na nga yung COA. Sara, nasan na yung mga resibo ng mga pinaggastusan mo ng pera na binigay namin sa iyo? Di ba? Ito na ngayon ang problema ng putang inang Sara. Alam nyo kung ano? Wala nang maipakitang resibo. Tao pa mo, ha? Madaling unawain . Madaling unawain. Siguro naman, bakit wala yatang mga DDS dito? Iabante nyo nga si Sara dito. Pumasok kayo rito, tapos iabante nyo. Pag-usapan natin to. Diba? Walang resibo, Lynn Mariano. Ibig sabihin, Olive Macapagal, Irene Santiago, ibig sabihin, mukhang may problema. Dalawa lang yan. Dalawa lang yan. Ninakaw niya o dinugas niya. Tama, mali, mga kababayan ko. Dalawa lang yan. Ninakaw niya o dinugas niya yung pera. Ay, nako. Tuloy. Nasa 199 million pesos rin daw ang kanilang nagastos ng walang valid invoice at puro acknowledgement receipt lamang. Matatandaan na nauna rito. Tangina mo, Sara, acknowledgement receipt. Napakadaling gumawa niya ni acknowledgement receipt, mga kababayan ko.
Napakadaling dugain yan. Oo. Puta, gagawa tayo. Oo, di ba? Acknowledgement receipt. Di ba? Susulat nyo rin, receive the amount of 100 million pesos as a pabuya sa mga putang inang mga gago. Di ba? Oh. Di ba? Received by Mary Grace Piatos. Received from Sara Duterte. Putik na yan mga kababayan, napakadali. Pero kasi kung may resibo Resibo, ebidensya, resibo. Kaninong kumpanya yan? Nakalagay nakalagay National Bookstore. Aba, titingnan ho ngayon yan. Sisilipin ngayon sa BIR kung pumasok. Kung totoo yung resibo na ito. Mabe-verify yan sa BIR. Ito'y 100 million ibinigay sa ganito. Ito yung resibo. Pakicheck nga kung pumasok. Wala akong ganon. Wala siyang ganon. Kundi acknowledgement receipt lang, nagawa-gawa lang, sinulat-sulat lang. Tapos sasabihin ng mga DDS, malinis tong putang inan to. Di ba? Di ba, no? Matakino, no? Ganun talaga. Di ba? Lahat ng confidential fund pala ni BP, kinulimbat lahat. Naku! Oo, ano pa nga ba? Lahat. Sales invoice or OR, Madam, need ng COA, etc. Minsan nga yung sales invoice nadadali pa yan eh. Mas okay ho talaga yung OR. Yun mismong nire-report ho sa BIR. Di ba mga kababayan ko? Yan, mga kababayan. Sales invoice, minsan kasi mga baguhan sa negosyo, yung para bang provisional receipt, pwede rin ho yun. Na habang hindi mo pa nakukuha yung iyong resibo galing ng BIR, gamitin mo muna yun. Pwede yun. Pero kailangan, hindi porke provisional yan, hindi mo ipapasok, hindi mo idideklara sa BIR. Diba? Ngayon, mga kababayan ko, eto si Sara Duterte, tingnan nyo yung itsura. Ganito ang itsura ng magnanakaw galing ng Davao. Ganito ang itsura ng magnanakaw ng galing sa Davao. Ay may 73.3 million pesos disallowance ng opisina ng bise. Sa kabuuan, nasa 448 million pesos lang ang pinasasauli sa OVP dahil sa hindi malinaw na paliwanag ng paggastos ng confidential funds. Kaya nga hindi na ho yan OR. OR. Official receipt yan, OR. Yung resibo nga, yan na nga, di ba? Sabi dito ni, wow, sikat na si Boss Mike, 1K watching, DDS, mag-like na kayo. Sobra ka naman, matagal na akong sikat. Ang nanonood nga sa atin ng mga nagdaang panahon umaabot na ng 15 mil. Ngayon nga, di ba, kakarampot na nga lang Nagsasawa na siguro, kaya busy na sila. Di ba, Mary Jane De Vera, no? Boss Danny, Boss Randy Reyes. Di ba? Ami Ponce, Tato, Clark, Sam, shout out sa inyo. Paano boss ko konti nagla-like? Sabihin mo sa kanya, kininada. Lakay kamyanan. Mag-like kayo para may participation naman kayo rito. Hindi naman ako DDS, di ba? Ka-Aruba, Hindi naman ako DDS na naghahanap ng pera na humihingi. Ilalapag yung GCash, bank account, etc. Hindi naman ako ganun Di ba? Tulad ni Bugris, binigyan ng 2 pesos sa GCash. Galit na galit. Galit na galit Ginawa pang content. 2 pesos, ina na, nagbigay ka pa hindi ka na Hindi ho. Sa akin lang po, bilang attendance ho ninyo, magla-like lang ho kayo. Wala akong bayad yun pag nag-like kayong ganire.
Wala rin hong bayad pag nag-subscribe kayo. Wala hong bayad yun. Oh, ang tanging malaking pabor po rito kapag share nyo itong live natin. Oo, ha? Oh, lalong-lalo na kapag share nyo nakarating sa amin sa Pangasinan. Oh, ha? Masantos siya kabosan at si kayon amin. Araramay kabaluyan ko. Bitag Pangasinan, ha? Di ba mga kababayan ko? Yan, mga kababayan. Oo, malaking bagay. Oh, dito na tayo. Mas malaki pa ho yan kaysa ho sa mukha ni Sara Duterte. Bukod dito, naglabas ng resibo si Bicol Saru Party List Representative Terry Ridon kaugnay sa naging pahayag ng alleged bagman na si Ramil Madriaga na binigyan siya ni FPRRD ng nasa 25 million pesos para bumili umano ng mga sasakyan na gagamitin sa kampanya ni VP Sara noong 2022. Sa LTO records na binigay ni Ridon sa BNC, nasa 14 vehicles ang nabili ni Madriaga. Labing isa rito ay mga motor na ang ilan ay high-end. Ito na mga kababayan kasi nga bobo yung mga TBS. Tumutugma ba sa kanyang statement itong si Ramil Madriaga? Yung sinabi niya na inutusan daw siya ni Digong para bumili ng mga motorsiklo para magamit sa kampanya ni Sara Duterte. Binigyan siya ng 25 million para bilhin yung mga magagandang mga motor. At saka yung mga, ano ba yun? Yung Yamaha. Diba? Puro magaganda rin yun eh. Totoo. Totoo eh. Meron ng prueba nakarehistro saan? Sa LTO. Kita nyo mga kababayan, matindi talaga. Tugma, mga kababayan. Siraulo na lang hindi maniniwala kay Ramil Madriaga. 2 ang kotse at 1 ang cruiser. Nako. Ang punto po nung disclosure with the LTO ay hindi ho lahat nung po nga mga binabanggit dyan ay uncorroborated. Mahalaga po yung disclosure na ito dahil pagpapakita po ito na totoo po yung mga vehicles, motor vehicles, mga motor, at yung pong FJ Cruiser na binabanggit niya sa Sana all may FJ Cruiser. Di ba mga kababayan? affidavit po niya mismo. Raratsadahin na raw ng House Justice Committee ang pagdinig kaugnay sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Inaasahang matatapos na ito ngayong buwan at sa susunod na buwan ay aakyat na ito sa plenaryo para magbotohan. Nakaw, yan na mga kababayan ko ang kinatatakutan nila. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, kampante silang sapat na ang naging panahon para magkaroon ng hatol ang mga mambabatas. Totoo yan, sapat na ho yan. Sapat na. Sobra-sobra na nga, infinity dyan eh. Our beloved Boss Mike.